mga talon. 1, 2, 3, talon! Bench! O, ulit. 1, 2, 3, go! Para inuho ang pagkain. Diba? Nandito lang naman kami. Ayan o. Ganda! Tara na! We're Jane. Follow, like, and subscribe. Hi babe! Hi everyone! Ngayong araw nga ay birthday ko mare at pupunta tayo ng Masasa Beach sa Tingloy, Batangas. Yes, kasama nga din natin ang mother ni Kumare na mother ko na rin. So ayan, bali sumakay nga lang pala kami dito ng tricycle mula dun sa amin hanggang sa labasan, tapos mula sa labasan hanggang sa Tanawan. So bali nag-arkila na lang kami para hindi na kami magdoble-doble ng sakay. Kasi dun po sa Tanawan ay dun po tayo sasakay ng jeep papunta naman ng SM Lipa. Nakakatawa lang kasi nakasakay kami kaagad, hindi kami nahirapan masyado kasi pag papunta ka ng SM Lipa marami ka naman talaga masasakyan. Tapos dumaan muna kami dito syempre sa pinaka-SM ng Lipa kasi nga nag-iisip kami kung bibili kami ng makakain dito or kakain muna kami talaga. Kasi importante po kumain muna tayo para kahit papano may laman yung siya natin. Kasi medyo mahaba-haba po yung biyahe natin. Ganito po talaga kapag DIY lang ang inyong ginagawa pag pupunta kayo ng mga island like Masasa Beach sa Tingloy, Batangas. So, maraming tao sa McDo, Jollibee, sa SM Lipa. So, lumabas na lang kami dito sa pinaka-labasan ng SM. So, dito po ay may mga bilihan na ng pagkain. Kung gusto nyo ay bumili muna kayo ng mga kakain ninyo o kaya pambaon ninyo doon. Tapos, pwede naman din kain muna kayo dito. Kami kumain muna kami dito kasi nga syempre medyo gutom din kami. At this time kasi mga mga alas 11 na yata ito ng umaga or or mga 10 hindi pa kami kumakain, parang kape lang ata yung namin, laman na siya namin. So dito marami kami mabibili na pagkain, ayan, dito lang sa mga local na karinderya. Tapos kumain na rin kami dyan, sama-sama na kami dahil 3 kami, so kakain muna syempre bago tayo magpagod doon sa Masasa Beach. Tapos para mainitan ng tiyan natin, ay higop tayo ng sabaw. May libre silang sabaw dito. Tapos may palamesa na din. So, okay na okay ang inyong pagkain. Tapos ayan, naubos ko yung pagkain. Diba? Sarap na sarap eh. Masarap po yung kanilang mga tinda. Nga pala dito po sa may labasang ito ay may mga, din siya, may mga kutkuti, mga ganun. Yan, kaya mga pasalubong, pwede kayong bumili. Tapos, dito po sa bandang ito dito na po lahat po ng mga sakayan. Yan. Iba't ibang klase po ng bus. Sa Manila, kagaya nito, LRT Top, Buendia. Tapos ito, Market, Ortigas, mga ganun. Mga sakayan papunta ng Manila. Tapos nga pala, dito nyo rin po makikita, matatagpuan, ang sakayan po papunta naman ng Grand Terminal. Ayan po, Batangas Grand Terminal. Ito po ay modern jeep. Dito po tayo sasakay. Ayan. Pero bago po iyan, bibili po na kayo ng inyong ticket. Meron naman po nag-a-assist dyan bago kayo sumakay. Ayan. Hindi nyo na po kailangang isulat ang inyong mga pangalan. Basta sabihin nyo lang po kung ilan po kayo. Kung ilan kayo magkakasama. Tapos kung hindi po ako nagkakamali, ang pamasahe po ay umabot lamang ng 100 plus. Tapos at this point, syempre sasakay na tayo para makita nyo po yung itsura ng modern jeep sa loob. Nakakatawa kasi mabilis lang kami nakasakay. Hindi naman ganun ka-traffic. Ayan po yung total natin binayaran. 180 Premier Class 3. Oo, kami po kasi ay 3. Ayan, 180 po. Kaming 3 na yun. Diba nakakatawa kasi po yung modern jeep nila ganyan. Ano po, saktuhan lang. Nga pala, paalala lang po ha. Ayun, so baka magulat kasi kayo. Medyo maalog nga lang po ito ha. Ayun po, kita nyo po ang aming mga talanggamit. Talaga umaalog. Hindi naman po dahil nandito kami sa dulo, kundi talagang maalog lang po talaga siya. Kahit po nandun kayo sa unahan, banda, nako, talagang maalog. Tapos, nga pala yung outfit ko, napakasimple lang. Para lang ako magpapatay ng weteng. Oo. Gusto ko lang yung kung saan komportable lang ako isuot. Pero tignan nyo talaga maalog, oh. Kinamusta ko nga din to si mother. Parang okay naman siya. Sa ganitong time po huwag kayo masyadong magpakabusog. Oo, mali po pala yung masyadong magpakabusog. Nga pala, ang bilis ang biyahe ito. Nandito na tayo kaagad sa pinaka-Grand Terminal po. Oo. Pag nakita niyo po yung entrance na yun, nandito na tayo. Actually, ito naman po ang ito naman po ang pinaka
hintuan niya talaga, pinaka last destination niya. I mean, pinaka last stop niya, tapos may iba na rin sasakay. Tapos bago kayo makarating dun sa beach mismo, ayan, may madadaan po kayong Shopwise, madadaanan niyo po yung Shopwise. Tapos may mga pailan-ilan dito mga upuan, tapos mga tindahan, saan pwede kayong bumili ng mga pagkain ninyo, pambaon ninyo doon, o kaya kumain kayo ulit, ganyan. Kasi po, ang oras po, siguro inabot kami ng 1 oras din. Ang biyahe po, ang oras po ng biyahe. Tapos nga pala, dito rin po ay may mga may mga bilihan ulit ng mga, kumbaga, kung gusto nyo magdala ng kape, mga tinapay, chichirya. Tapos at this moment po ay nag-inuman kami ng Biogesic. Kasi masakit yung ulo ko, tapos Bonamine para kontrahilo. Tapos meron na rin pala dito ang CR para kung gusto nyo muna umihi bago kayo bumiyahe ulit pa ng isa pang jeep. So ito na po yun, ito na po yung sasakyan natin. So po nakita niya po itong transport terminal. Tapos yung jeep po ay may nakalagay na Mabini. Ayan, sabihin niyo lang po dun sa mismong driver na kayo po ay papunta sa Tingloy sa may Masasa Beach. Alam na po nila yun. Kaso nga lang this time po ay magpupuno pa. So yung driver po nakiusap siya sa amin na magdagdag na lang kami ng kahit 30 pesos. Kasi po ang regular price po ng inyong pamasahe dyan ay 70. So nagpadagdag na lang siya ng kahit 30 pesos para makarating na kami agad doon. Ayan. So ayun na nga, hindi kami nagkamali. Ayun. Kahit pa paano is medyo mabilis naman po yung biyahe and nakarating naman kami kaagad dito sa mismong port sa may Tingloy. Dito po tayo sasakay ng ferry papunta po sa Masasa Beach. Pupunta lang po kayo doon sa may front desk nila. Ayan. Diyan po ay mag-entrance po kayo. Susulat niyo po dyan yung mga pangalan ninyo, kung ilan kayo, tapos kung ano ba kayo, babae ba kayo, mga lalaki ba kayo lahat, ganun. Tapos kung saan po yung lugar na inyong pinanggalingan, tapos syempre ang inyong mga edad. Syempre para kahit pa may record sila. And sa port pa lang po ay makikita nyo na napakaganda po ng view dito sa Tingloy. Ayan po. Diba, napakaganda po. Dito po ay habang hinihintay nyo po yung oras ng inyong pag-alis, yung mismong saktong time is pwede kayong maglibot-libot muna dyan. O kaya naman, andito po ay meron silang mini palengke. Pwede po kayong mamili ng inyong pwedeng ibaon doon sa Masasa Beach. Kaya nga lang po, dumating kami dito is mga mag-aalas 3 na po. Siguro mga 2:30, ganyan. Tapos naghintay muna kami 30 minutes. Tapos habang naghihintay kami, naglibot-libot muna kami at naghanap kami ng pwede namin paunin para pagdating namin doon sa mismong wait lang, may aso. Ayun, para pagdating natin doon sa mismong accommodation natin, kung sakali mang magutom tayo is meron po kaming makakain. So, masasarap ang ulam nila dito, tapos mura lang naman po. Itong binili namin lahat ay siguro ito ay nakakahalagang 168 pesos lang po. Dalawang putahe na siya, tapos may 3 kanin na din. Tapos ayan po ang inyong ticketing station. Diyan po kayo magbabayad maya-maya po kapag tinawag kayo. Tapos si mother nga nagbili na rin ng tinapay. Tapos ayun nga, nakabili na kami ng ticket. Tapos aside po sa ticket, may babayaran pa kayong ang tawag dito, environmental fee. Tig 50 pesos lang naman po ang isa. Ayan po. Tapos dito po ay pipila lang kayo doon ng maayos. Tapos sakay na kayo sa loob ng ferry. Ayun. Tapos yun na po yung itsura ng ferry. Tapos habang nasa ferry kayo, ang view is napakaganda po. Ayan, nasa pa lang kayo, nasa port pa lang kayo mismo. Kumaga, hindi pa umaandar yung ferry is magagandang tanaw na yun yung matatanaw. Tapos habang umaandar naman siya is magaganda pa din. Tapos natanawan ko nga napakalinaw po ng tubig agad-agad. Tapos kinamusta ko nga sila at okay naman daw sila doon. Ayan, so ang biyahe po nito is 3 to 4. So, saktong alas 3 po kaming umalis doon sa port. So, dapat mga alas 4 po ay makarating na kami mismo doon sa Masasa Beach. Tapos, ang ganda po ng view habang umaandar po itong ferry. Doon po sa kabilang side, ayun po, mga bundok-bundok po ang inyong makikita. Ayan, kabundukan. Berdeng-berde po talaga, no? Ayan, ang ganda po, malilibang ka. Kumbaga, hindi mo na naisin, hindi mo iindahin yung pagod. Yung hilo, kasi yung ferry po ay medyo maalog ng konti. Medyo kumakaway-kaway siya.
habang nakasakay ka. Tapos dito sa side ko, ito po ang view naman. Kinuhanan ko na rin kahit papaano para inyong makita at magkaroon kayo ng idea. Ayan po ang inyong matatanaw. Magtanaw-tanaw ka lang dyan, marirelax ka. Tapos kung medyo mahiluhin ka, malilibang ka dito and makakalimutan mo ng naiihi ka pala, makakalimutan mo ng masakit pala ulo mo, makakalimutan mo ng inaantok ka pala, tapos makakalimutan mo kahit papaano saglit na nahihilo ka pala kasi malilibang ka sa view. Tapos at this time, alam ko is itong parte na ito ay malapit na kaming bumaba. Yes po. At ayun mga babe, ayan na. Pagtapos nga ng isang oras, ay nandito na kami sa mismong Tingloy po. Dito po yung mga paradahan ng tricycle, ng habal, mga motor. Ayan, so bibili na po kayo ng ticket doon, pipirma ulit kayo doon, tapos bibigyan nila kayo ng ganyan yung papel na pinapakita ko sa video. Tapos yun, sakay lang kayo ng tricycle. Tapos sabihin nyo lang din doon kung ilan ba kayo. Ganun lang din, same process lang. Tapos sasabihin nyo lang sa tricycle kung saan yung mismong pinaka-accommodation mo. At talaga naman kahit nasa tricycle at parang umaalog-alog, talagang napakatyaga akong nag-video. Para nga syempre may idea kayo. Tsaka syempre para masabi nyo na talagang sumakay ako ng tricycle. Yan po. Nasa likod ako talaga. Dito ako sa likod pumwesto kasi syempre para makapag-video-video ako ng konti. Ang minuto po nito, siguro abutin ng mga kung medyo mabagal ang tricycle, siguro abutin kayo ng mga 30 to 40 minutes. Pero dahil medyo mabilis-bilis naman po yung tricycle, siguro bumiyahe lang kami mula doon sa mismong Tingloy. Bumiyahe lang po kami papunta sa accommodation namin ng mga siguro mga 15 or 20 minutes. So, tapos yung mga bata talagang kumaway-kaway pa sila sa camera ko. Sabi na, hello vlog, welcome to my channel. Tapos ito na po yun. Ito na po yung mismong Masasa Beach. Ayan po. Ayan. Tapos dito naman po, meron din po kayong masasakay na habal. Or kung gusto nyo po ay lakarin na lang papunta sa inyong accommodation. Kami po kasi ay kay Tita Presi homestay nakabook. So, dun po kami ihahatid ng habal. So, sa isang habal po, sisingilin nila kayo ng 50 pesos po isang tao. At ihahatid po kayo mismo po doon sa inyong homestay. Pinili po talaga namin yung kay Tita Presi kasi nakita po namin siya po ay kahit pa paano ay front beach. Tapos dito po habang nakasakay kayo sa habal ay makikita niyo po ang magandang tanawin sa paligid. Parang dito pa lang parang mamamangha ka na kasi po maganda po ang kanilang lugar talaga. Sabi ko nga kay Kuyang rider, sabi ko, Kuya, napakaswerte nyo kasi ang ganda ng lugar ninyo. Tapos ito na po yung mismong beach, madadaanan po namin. Ito po ay main beach kaya lang dun kami sa dulo kasi nakita ko po kasi sa online yung homestay ni Tita Presi is tahimik lang doon at parang may sarili kayong mundo. So makikita nyo po doon mamaya after nitong ating habal-habal dito. So sa habal po mula po doon sa mismong main beach ay bumiyahe lang tayo siguro mga 10 minutes lang naman. Kung medyo mabilis siya, siguro mga 5 minutes lang. Dahil nagdadahan-dahan siya. So, inabot tayo ng mga 10 to 15 minutes. Ayan po. Kung mabagal-bagal, talagang abutin ng gano'n. Dahil nagdadahan-dahan na po si Kuya at baka, syempre, alam mo na. Tapos dito po sa bandang ito is matatanawan nyo na po ang iba't ibang transient. Marami po siyang mura. Marami din naman po kayong mahahanap na affordable po na transient na inyong pwedeng pagstayhan. Yung sa amin nga lang po ay bandang dulo. Kasi po sila po ay malapit na nga po sa beach. Kasi po kung kukunin niyo po yung banda doon sa kanina pinanggalingan natin kung saan parang Matarek, araw-araw po kayong aakyat papunta doon. Mas pinili po namin ito, at least walking distance lang kung sakaling doon kami magstay is lalakarin lang namin papunta ng beach, although abutin kami ng 6 minutes, 7 minutes, gano'n. But okay lang, diba? At least hindi ka mapapagod mag-akit pa na. Tapos, ito na po yun. Ayan, nandito na tayo sa Tita Presi's homestay. Ayan, hanapin nyo lang po yan doon sa TikTok, sa mga online po sa Google. Meron din po sila sa Facebook. Tapos, ito po ang aming pag-i-stayhan. Yung kubong ito. Kami po ay nasa kubo number 2. Yes. Yung nauna po sa amin ay number 3. Tapos yung pinaka nando sa dulo ay number 1. Tapos isilipin po natin syempre ang ating
kubo mamaya. Pero bago yan ay tinur muna ako ni ate dito sa pinakakusina po. Nga pala meron po sila ditong CR, 3 na po iyon. 3 CR po ang meron sila. Tapos meron ditong lutuan. Ay, nahiya nga this time si Tita Pressy kasi medyo makalat daw at gawa ng may mga, yung ibang guest ay nagluto-luto na. Tapos may ref, syempre, yun na. Sabi ko, kung may dala kayong mga frozen foods, ay pwede nyo doong ilagay. Hindi na kayo nahihirapan. Tapos ito po yung ating kubo. Ayan, dito po kung mag-i-stay kaming 3. Ang alam ko ito po ay good for 5 persons siguro. Or 4. Ayan po ang itsura. O, diba? 2 na po ang kanilang bed. Ayan, double deck po ito. Tapos, the aircon, syempre. Kung ano yung aircon, meron din namang electric fan. So, mamaya pa sasabihin ko kung magkano nga po ba lahat-lahat po ng ating magagastos. Kasi at this time ay si mother talaga natuwang-tuwa doon at naglibot-libot muna kami and sabi ko pagpaalis na lang kami tsaka ko isi-settle yung amin PO kasi nga we'll never know baka kasi mag-extend kami. Tapos ito po yung pinaka parang balcony nila dito. Ayan. Tapos ito po kayo pwede magtanaw-tanaw. Ayan o, diba? At least malapit na nga naman sila. Yun, front beach po talaga sila. Ayan po. Pero hindi po ito yung main beach ha. Pero at least po is, pag sa morning, nagising ka, makakapit ka, at least makakatanaw ka na kaagad ng mga ganito. I mean, magandang tanawin na agad ang iyong matatanaw. Tapos may hagdan dyan, pwede kang bumaba doon. May mga bata-batuhan dyan, pwede kang mag-picture doon. Tapos ako nga nagmuni-muni na rin dito. Syempre, nag-moments na din ako siya. Syempre, hindi mawawala yan. Kailangan. Tapos, advice ko sa inyo, magdala kayo ng mga damit-damit ninyo. Tapos, syempre, medyo pagod sa biyahe. Nagpahinga muna kami ng konti. And, maya-maya lang is, naglakad na kami doon. Naglakad kami papunta doon sa pinaka-main beach po. Yung kaninang, nakasakay kami sa motor. Nakita nyo yun, diba? Tapos, sabi naglalakad kayo ay mga puno-puno na yun. Puno-puno ng nyug ang inyong matatanaw. At safe naman po. Safe dito maglakad. Hindi naman kayo mababahala. Kasi mababaitan po yung mga tao. Mas okay po kasi punta muna tayo dun sa beach para kahit paano is matanawan nyo lang, masulyapan nyo. Ayan po. So, this time po ay alas 5 na ng hapon. O, siguro mga 5:30 to. Itong kuha ng video na to. 5:30 PM po. So, kaya ayan, medyo madilim ng konti. So, nagaya lang kasi si Marian. Maglakad-lakad daw kami. So, ayan. Lakad-lakad kami dyan and mula dun sa accommodation na dun sa kay Tita Press, ayan po. Akala nyo ang layo pero hindi. Pag nilalakad nyo na siya, hindi. Okay lang. Kasi malilibang ka kasi sa view Tapos marami dito mga bangkero din. Madadaanan nyo sila. Minsan dyan, iba dyan, nag-good morning, hello ma'am, ganun-ganun. Diba? Lakad-lakad lang tayo. Tapos yun po, pinapakita sa inyo yung nilalakaran ko. Buhangin na po talaga yun mismo nitong masasabi. Ang ganda, promise. Nakakaliwang po. Ang sarap po sa tenga ng tunog ng tubig. Habang humahampas-hampas yung alon. Ay, bibigyan ko kayo ng moment. Sige, pakinggan niyo. Ayan. Picture natin dyan si Mother. I'm selfie tayo dito. So, ayun, niyaya ko nga sila moment kami dito. Sabi ko, magsiselfie kami 3. O kaya lang nakalimutan ko, naka-video pala ito. Kaya, ayun, video yung nakuhanan, hindi selfie. So, nagkukulitan lang kami dyan kasi excited na kami magtampisaw doon sa dagat. Crystal clear. Ayun po, after nga po ng moment namin dun sa main beach ng Masasa is bumalik na kami kaagad dito sa aming staycation. Tapos, meron nga pala dito video okay area. Ayan po. Libre po ito, wala po itong bayad. Pag gusto niyo pong mag-video okay kasama mga tropa ninyo, meron na po. Tapos may CR na din po doon. And at this moment, pinapakita ko na sa inyo yung loob ng aming room. Ito po siya, di ba? Ang kalat na agad. So at this time po is mamamahinga na kami muna kasi kinabukasan po is magpe-prepare naman kami para sa island hopping para po mas ma-enjoy natin yung mas okay yun, diba? So at this time ay humiga na ako dahil
papahinga na and see you again sa next video. Abangan nyo po yung island hopping natin. Thank you so much. Huwag kalimutang mag-like and mag-share. Mag-comment ka na rin. See you! Hi babe! Ngayon nga ay aming second day dito sa Masasa. Yes, sa Tingloy, Batangas. So, ngayon pong araw na to ay tayo ay mag-island hopping. So, ito na rin yung pinakahihintay ko. Yes, kasi po nung nakaraang nagpunta ako dito, nakaraang taon, ay hindi ko nagawa yung island hopping. So, ngayon po ay gagawin natin siya. So, first thing, of course, gumising kayo ng mga aga. May mga alas 6 or alas 7. Kasi po hintayin kayo ng bangkero and para mas ma-enjoy nyo po yung island hopping ninyo. And of course, pagsusutin kayo siya ng inyong life jacket. Madali lang mo siya isuot para in case na gusto nyo tumalon doon sa kalagitnaan ng karagatan. Yes, naka-life jacket kayo. Tapos magbaon kayo ng pagkain. Tapos nga pala yung tinuturo ng araw, yan po ay Mindoro na. Yes po. Sakali lang na may kaunting budget pa kayo, pwede na kayong dumiretso doon. Diba? After nyo dito sa Masasa. Tapos nga pala, ang babayaran nyo po sa bangka ay 2,000 pesos. Pwede pong 4 na tao na sa loob ng isang bangka. Yes po. I-feel nyo po yung moment. Siguro mag-clip-clip lang kayo ng kaunting video, pero mas i-feel nyo po yung moment habang nakasakay kayo sa bangka. Nakakatawa yung view dito guys, sa personal as in, may in love ka. Bakit? Kasi po ang dami yung natatanaw na mga magagandang island, maliliit na islands. First time ko kasi makakita rin ng mga maraming island talaga na dito sa kalagitnaan ng karagatan. Nakakatuwa lang. Tapos, syempre, huwag niyong kalimutan na mag-ingat. Kumapit kayo sa bangka. Huwag puro video kagaya ko. Tapos yung cellphone niyo, ibalot niyo ng plastic kasi mababasa yan ng tubig. Kasi tumatalsik-talsik talaga yung tubig sa pagmumukha niyo. Tingnan niyo. Oh, diba? I told you. Habang naglalayag kayo, talagang yung tubig po ay tumatalsik-talsik sa mukha. Tapos ito ay hindi naman siya masyadong maalon. Talagang sadyang ganun lang talaga kapag nasa kalagitnaan ka ng karagatan. Kasi itong part na to ay malalim na to eh. Yes po. So, double ingat lang. Pero ang bangkero po ay maingat naman din. Tapos yung nakikita nyong island, yan po ay Sombrero Island. And, dyan tayo unang mag-i-stop. Yes, dyan tayo unang dadalhin ng bangkero para sa ating island hopping activities. And, tara, diba? Nakapag-video na akad ako dito. Ang puti nung buhangin, tapos napakalinaw po ng tubig. Mamaya po mapagmamasdan nyo yan talaga. Tapos yung mga kasama ko nag-enjoy na nga dyan. Diba? Tapos marami pong spot dito kung saan ay pwede po kayong mag-selfie. So, I advise you magdala po talaga kayo ng inyong pang-OOTD. Yes po, kasi napakaganda po ng place. And if feel nyo talaga yung dagat, pakinggan nyo muna syempre. Oh, diba? I told you. Ang sarap ng hampas ng alon, diba? Ang sarap sa tenga. Tapos napakalinaw po ng tubig. Kapag nandito kayo, nako, maligo talaga kayo dyan. Tapos hindi naman makita yung dagat, hindi makita yung tubig. Napakalinaw po. Ang sarap maligo as in. Enjoy nyo talaga. So, kada drop nyo sa isang place, maligo kayo. And of course, yun nga, may selfie like this, diba? Hindi ako nagpahuli. Siyempre, nag-selfie din ako. Abangan nyo yung next video natin para sa iba pang pupuntahan. Siyempre, may pupuntahan pa tayo. See you in my next vlog. Hi mga babe, nandyan pa ba kayo? So, ito na po ang ating part 4 ng ating Masasa Beach dito sa may ating Loy, Batangas. So, kung naalala niyo po yung ating nakaraang video, tayo po ay nagpunta sa may Sombrero Island. Tapos, next destination naman po natin ay itong sa may Dugong Cave. Yes, after niyo po doon, dito naman kayo dadalhin ng bangkero. And medyo malapit lang din naman po siya. Tapos, habang naglalayag po kayo is napakaganda po ng tanawin. Yes po, ang ganda talaga. Tapos, kung nakikita niyo yung puting buhangan yun, ayun dun po tayo bababa. Kasi dun po yung daan papunta doon sa may Dugong Cave. And charan! Nandito na tayo kaagad-agad. Yes. Dito po ay marami kami nakasabay at this time. Marami din kasi papunta doon sa may Dugong Cave. Tayo pupunta yan dyan. Doon banda. Tanaw natin yung Dugong Cave. Ay, ang ganda ng buhangin guys. Ano siya? Pino yung buhangin niyo. Ang ganda. Sarap ito pang pastis ng kaldero. Diba?
So ayun, napakaganda ka ng buhangin na nilalakaran namin dito. Tapos kung makikita niyo po yung may parang mga puno-puno na yan, malalakaran po natin yun. Tapos may nakita nga ako dito parang butas. Ganda lang. Sama-sama ko ng isip. Ganda dito, Flashlight, grabe. Tapos lang naman ang pupuntahin. Ganda dito, guys. Ang problema niya ay malilimutan nyo ng kaunti. Ganda. Pabalik na lang tayo mag-picture. Ganda. So ayun nga pala, bali ang lalakaran po natin ay medyo mabato-bato, tapos pa akyat-akyat, baba, ganyan. So medyo mag-ingat po kayo. Make sure po na ang inyong mga sinelas ay pang rough road. Tapos make sure na talagang yung nilalakaran nyo ay hindi madulas. Oo, wag puro video kagaya ko, alam niyo naman. Tapos make sure nyo rin nakapagdala kayong mga outfit nyo kasi marami ditong spot na pwede po kayo mag-picture. Promise po talaga, yung mga pang OOTD nyo dyan, ilabas nyo yan. Mag-picture kayo talaga dito. Kagaya po dito sa area na yan, ayan yung parang may bato na pahaba. Ayan. Siyempre, pwede kayo humiga-higa siya, mag-picture kayo. Tapos ito po yung Dugong Cave na tinatawag nila. Kung hindi po nagkakamali, based on my research, yung Dugong Cave po ay nakilala dahil po dito po yata ginanap yung palabas na Marina. Basta yun, i-search nyo na lang din yung about doon. Wala na akong time Ikaw na lang mag-search. Kaya ba na yan? Tapos at this moment nga ay nakakita ako dito ng mga maliliit na isda. Yun, ang dami. Ewan ko natatanawanan nyo pero ang dami dyan. Tapos dito nga nababahala kami. Tinatanong namin yung tour guide namin kung pwede bang mamingwit. Tapos sabi niya pwede naman daw. Basta hindi naman yung grabe Pag gusto mo lang ma-experience yung para na nag-fishing ka talaga. Magdala na lang kayo ng inyong fishing rod if ever. Alam nyo guys, I swear, ang ganda pa ng place dito. Pero kailangan nyo po mag-ingat-ingat kasi po, lalakaran nyo nga po is mabato talaga kahit saan po kayo lumingon. Tapos maganda po talaga siya sa personal premise po. Kapag mismong nandito ka na, makikita mo talaga siya ng personal, napakaganda. Tapos ang linaw po ng tubig. So hindi na ako magtataka kung bakit po yung iba is pabalik-balik talaga dito kasi po napakaganda. And yun nga, i-experience nyo rin yung ganitong klase ng activities, yung island hopping kasi malilibang ka talaga at masasabi mo, sulit yung ginastos mo, sulit yung binayad mo. Linaw na ang tubig, guys. Ay, hindi ko tayo pupunta. Picture tayo dyan natin. Yung may isda, yun. Sabihin sa akin ni Dave, buti na, agala ko. Tour guide po ay pwede nyo utusan mag-picture sa inyo. Lino na to. Gusto paligo. Siligo ka lang. Ako din. Mas gusto ko ligo-ligo kaysa ligo-ligo. Ito po sa area to habang naglalakad ka may matatanawan ka mga parang maliliit na crabs, ganun. Tapos mga isda-isda. Tapos meron dito mong area kung saan dyan. Mismo dyan po kayo pwede mag-picture. Diba? Kung may maganda kang suot, pandala mo yung pang OOTD mo is maganda talaga. Tapos after naman po nito nga sa Dugong Cave, dadalhin naman po tayo ng bangkero doon banda sa may isang area pa ng isla kung saan doon tayo naman mag-fish feeding. Doon pala. Ay, doon pala. Diba? Nasa beach ko pa yung outfit ko. Para ka magpapatay ng weteng. Pataya na ho kayo. Aray ko. Ang ganda Luhulog kami ka na kayo. Maglalapitan sila. Yun, ang laki ng isda ba yun? Ay, hindi pala, kala ko isda. Ang linaw. Yung tubig. So, ito na nga po yung moment na kung saan ay mag-fish feeding na tayo. Pasensya na sa manok ko, ha?
Ayan, so this time po kailangan bumidala kayong kahit tasty bread. Oo. Ay, o kaya buns, ganun. Tapos, i-ano nyo dyan, ihuhulog nyo lang dyan, tudurugin yung ganyan. Tapos, yan, kakainin yung mga isda. Tapos, pag marami ng isda, pwede na kayong bumaba doon. So, ito pong area na to ay medyo malalim na. Kala nyo mababaw yan, malalim po yan. Tapos, bababa kayo dyan, suot ang inyong life jacket. Tapos, meron din po kayong ipapasuot sa inyo yung inyong tour guide na ang tawag dito, goggles. O, tapos kung saan, pwede niyo pong tanamin yung ilalim ng dagat. Tapos ang ganda po. O, matatanaman niyo yung mga corals. Tapos yung mga isdang yan, makikita mo ng malapitan. Kasi po yung goggles na gagamitin niyo ay magandang klase. Para siya may magnifying glass. Talagang kitang-kita niyo ilalim ng dagat. Ang ganda. So, i-experience niyo rin yun ha. Hindi pwedeng ako lang. Dapat kayo din i-experience yung gano'n. Hindi ko na na-videohan yun that time kasi nga talagang mas in-enjoy ko yung moment na gano'n. Tapos ganito po yung tamang pagsuot ng goggles. Ayan. Oo, ganito po yata talaga. Ganito po ang pagkabit ng ano. Charot. Diba? Tawang-tawa yan. So, after nga po pala ng ating fish feeding, ay ito naman po ang ating gagawin. Ito po ay ang tinatawag na snorkeling. So, dito po ay tatalian po ang inyong mga likod. May talian din yung nakalata. Papunta sa bangka. Tapos, meron din pong tali dito sa unahan din ng bangka. Sa may gilid ng pinaka-bangkay. O ano tawag dito. Basta yung sa may gilid ng bangka. May nakatali dyan. Tapos, kakapit ka dyan. Tapos, nakasuot ka ng goggles. Tapos, ang iyong life jacket. Tapos, sisilip-silip ka doon sa ilalim ng dagat. Oo, ayan, ganyan. May enjoy mo tong moment na to. Alam mo bakit? Kasi tanaw na tanaw mo yung ilalim ng dagat. Yes, ang ganda, ang linaw. Tapos dito po sa snorkeling, dito nyo po matatanawan ang pawikan. Yes, meron po kaming nakita dito isang maliit na pawikan. Tapos dalawang malaki na nakatambay sa malaking bato sa ilalim ng dagat na ito. Tapos napapalibutan po siya ng different color ng isda. Oh my God. Alam niyo, hindi ko lang talaga mailubog yung cellphone ko kasi yung cellphone ko po ay hindi waterproof. So, I advise you, pwede naman magdala kayo ng extra plastic o kaya bumili kayo ng anong tawag doon? Transparent na phone cover na waterproof for diving. Ayun, bumili kayo noon at i-experience nyo talaga yung ganitong klase ng activities sa inyong pag-island hopping kasi I swear ma-enjoy nyo talaga at sasabihin nyo, oh my God, gusto kong bumalik. So after po nitong snorkeling, meron pa rin po silang tinatawag na crystal kayak. I-experience nyo din yun. Hindi ko lang na-videohan. Tapos, thank you so much for watching and see you sa next video natin. Hi babe, good morning. Ayan, so today ang ating 3 days na dito sa Masasa Beach sa may Tingloy, Batangas. So ito po ay ang pinaka beach front ng homestay natin dito kay Tita Pressy. So ayan po yung itsura niya. So nilibot ko lang kayo para at least kahit pa paano meron kayo idea. Tapos dito po sa pinaka parang balcony nila na yan. Meron po siyang hagdan. So pwede kayong bumaba doon kung in case na gusto niyo mag-picture. Marami diyang spot na pwede kayo mag-picture. So, I advise you, pwede po magdala kayo ng inyong mga outfit, yung mga pang-OOTD ninyo, like mga dress, mga ganyan, yung mga pang-beach attire, ganun. So, si Mother nga sabi ko, Mother, punta ka doon sa may pato na yun. Kasi ang ganda kasi ng spot, o diba? Imagine kung maganda yung suot mo dyan. Ang ganda, diba? Dyan, ano ka dyan sa bato, para kang si Jezebel, ganun, diba? Tapos nga pala guys, sa mga nagtatanong po kung magkano po yung nagastos namin dito kay Tita Pressy Homestay, mura lang naman po. Tapos yun nga, malapit na nga rin yung kaniyang pinaka main beach. So malapit dito sa homestay, tapos pag ganun doon ay inyo lang lalakarin, mga 5 minutes lang naman, hindi naman ganun katagal yung paglalakad. Tapos today ay pupunta tayo ng Lagoon, but before that, so I'm gonna tell you magkano nga ba yung ating nagastos here sa kay Tita Pressy Homestay. Mura lang po, so bali po dito ay magre-rent po kayo ng 2,000 per night po.
Oo, tapos 3 days kami nagstay dito. So, bali 2 nights siya and 3 days. Tapos yung pinaka-place pa ni Tita Presi mismo, ayun lang po, dun lang po banda sa may unahan. In case lang na may kailangan kayo, may gusto kayong itanong like this, kasi pupunta kami ng Lagoon. Nagtao po lang kami dyan, ganun. Hello po, good morning po. Dito po ba yung daan papuntang Lagoon? Diretso. Papuntang ano. Sa Lagoon po. Diretso lang po sa atin yan. Ito po. Okay. Salamat po. So, ayun na nga, babe. Pinakita mo tong daan na to, itong way na to. Ito pa yung mismong way, papunta po sa Lagoon. Tapos yung naka-green na yun, yan po si Tita Presi. Yes, yung may-ari po ng ating pinag-stayhan doon. Tapos dito, matatanawan nyo rin yung mga homestay pa na pwede nyo pagpilian. Yes, dadaan ako dun si Mama G, if I remember. Okay din doon magstay kay Mama G. Mama G is ay homestay. Tapos dito sa area to is may bato-bato. Ayan, yung malaking batong yan. Ako, kung may dala kayong magandang outfit, pwede kayo mag-picture dyan. O, diba? Tapos dito sa gilid-gilid. Ayan. Tapos dito sa way na to, guys, is napaka-aliwalas lang po. I mean, safe naman. Tapos peaceful, walang maingay habang naglalakad ka. Sabagay, this time kasi maaga-aga pa. I think mga oras na to is siguro mag-aalas 7. Siguro mga 6:45 ganyan. Tapos, Ay, may mga uwak ko. Oh. Ay, oh. tapos nga pala baka mabigla kayo, may mga uwak-uwak dito sa dun kayo malapit kala Tita Presi din. Pupunta sila dun minsan. Pero hindi naman sila as long na walang nakakalat ng mga pagkain sa mga lamesa ninyo kasi baka may magulat kayo, nawawala yung pagkain nyo. Minsan, tinatangay ng uwak yun. Oo. Pero at least hindi naman kayo yung tinatangay. I mean, at least hindi sila nanunuka ng tao, hindi kayo sinasaktan, diba? Ganda, oh. Mag-picture tayo doon. Ayan, dito, oh. Pwede kayo mag-picture dyan. Diba? Ayun pa, oh. Sa gilid. Uy, tingin sa daan. Oo, tumitingin mo na. Diba? I told you, napakaganda. Lalo pa sa personal, ang ganda dito. Habang naglalakad ka, ang ganda-ganda. Tapos biglang hinto ka dun sa isang spot. Diba? Magpipicture ka lang, mag-video ka. Ayan si mother nga, tingnan mo. Todo video yan kasi nga napakaganda po habang naglalakad kayo dito. As in, tapos napaka-memorable ng mga places. Kaya nga lang yun, sinulat-sulatan na nga lang ng iba. Si King. Ikaw talaga King, ha? King. Alam mo, habang naglalakad kami dito, wala akong ibang bukang bibig. Ang ganda. Oo. Tapos nga pala, pwede kayong bumaba doon sa babang iyon. Magdahan-dahan nga lang kayo. Oh, diba? Ang ganda, guys. Oh, ang ganda. Bakit? Kinakabahan ako sa inyo. Boy, yung nagsasign of aging ka lang. Diba? Ang ganda dito. Kaso kailangan pa magdahan-dahan kayo ha, kasi baka mamaya kaka-video nyo. Malaglag kayo doon. Ay, napakaganda po, promise. Pag nandito kayo sa Bantayan, sa Masasa Beach, isilip niyo po yung time na makapag-activity kayo like this. Kasi napakaganda po ng feelings. Tapos medyo agahan nyo like this. Ngayon po ay alas 7 ng umaga. So, pag ganito po wala pa masyadong naglalakad, so makakapag-video ka ng maayos. Like this po, oh. Hindi ka magdadahan-dahan, oh. Mahuhulog ka doon. Ang ganda, di ba? Ganda ng place. Kasi ito na po yung pinaka-lagoon talaga. Ganda, di ba? Punta na kayo dito sa Masasa Beach, sa Tingloy, Batangas. May enjoy nyo to, promise. Ayun na nga sila doon, nagsiselfie-selfie na yung mga kasama ko, si Mother at si Komare. Diba? So, ayun na nga po, diba, na napakinggan niyo yung conversation ng mga trentahen. Ayun nga pala, ayun. Ilibot ko lang kayo saglit dito. Ayun po, ang pinaka-itsura niya dyan. Napakaganda, promise. Ganda, ayan. Natapos ako yung mag-selfie-selfie doon, guys. Ayan, babalik na kami. Gusto ko sana bumaba doon, kaya lang tinatamad ako. Doon, oh. Doon, magsiselfie kayo dyan. Ayan. Kasi tinatamad ako eh.
Okay na sa akin yung mga simpleng selfie lang sa gilid-gilid para may konting memories lang. Kasi pag nandito po kayo, medyo agahan nyo para medyo masulit yung place. Kasi maya-maya pag mga bantang alas 9, alas 10, hanggang pahapon, ako ang dami na pong tao. Mahirapan kayong mag-selfie. Yan. Tapos lalakarin nyo lang, hindi nyo kailangang mamasahe. Lalakarin nyo lang po. Kung matsika kayo maglakad. Yes, mapupuntahan nyo na yung mga ano dito, mga iba't ibang hidden spot. Oh, kagaya niya, ayun, marami nang ano papunta, oh, diba? Diba? Told you, buti na lang tapos na kami, diba? So yun lang, everyone. Punta na kayo dito sa Masasa Beach. See you again. So, ayun lang everyone. Thank you so much for watching, mga babe. Yes, don't forget sa mag-like sa aking video. Mag-comment ka na din. Tapos abangan mo yung ating next trip. Kung may next gala ako, i-upload ko ulit. Thank you so much. God bless you all.